Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayari. Mga kapatid, pinagdiriwan natin dakilang kapistahan ng pagkakat ni Jesus sa kalangitan. Tayo muli pinapalalahanan na tayo pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga Makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa luha, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Labi Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawat tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami magkaroon ng banal na pag-alakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinumuhan upang maging pag-asa kailanman na sambayanan niya ang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na matapos ang maraming ulit na pagpapakita ni Jesus na muling nabuhay, iniakyat siya sa langit. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teopelo, sinasalaysay ko ang aking unang aklat, ang lahat na ginawa at tinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubili niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, marami ulit siya napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siya buhay. Napakita siya sa kanila sa loob na pangatlong araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasama-sama sa kanila, kaya tinagbilin sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa mga tubig siwan, ngunit di niya magtatagal at bibinyagan kayo ng Espiritu Santo. Kaya't na magsama-sama si Jesus at mga alagad. Nagtanong ang mga ito, Panginoon, itataga na ba ninyo uli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ng iyong kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudyo at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya ay nakyat sa langit. Samantala nakatingin sila sa kanya at tatapakan siya ng ulap. Habang siya ay nakatigtig sa langit, dalawang lalaki nakaputi biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito? Nakatingala sa langit. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita ninyo pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga tugunan.
Habang umakyat sa Diyos, ang tambuli ay tutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwa ang lahat ng mga nilikha. Pumapalakpak kayo may awit at tuwa. Biglang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puot kataas-taasan ay dakilang hari dapat katakutan. Siya ay naghahari ng sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hati ng tambuli, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinasunod. Purihin na ang Diyos. Siya ay awitan. Awitan ang hari. Siya ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong pahal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na si Jesus ay iniluklok sa kahanan ng Diyos sa kalangitan, kaya nasa ilalim niya ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawad sa atin. Ito ay ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananaling sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan. Sa kanan ng Diyos, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niyas na pumupuspos sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, taglay ang kapangyarihang ipinagkaloob sa Kanya sa langit at sa lupa. Ipinahayo ni Jesus ang mga alagad upang gawing alagad niya ang lahat ng bansa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa inyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na tinuro sa kanila ni Jesus. Na makita nila si Jesus ay sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at iwinig yung alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagay niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng pinagutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo ho ba, bago umakyat si Jesus sa kalaking talo, ay nag-extend pa ng 3 araw si Jesus sa Pilipinas. Nag-extend pa po ng 3 araw. Bakit po? Kasi kung pinilakin natin, ka-40th day talaga ng Easter ay nung Webes. Webes
yung araw ng pagkakyat, pinagdiriwang pagkakyat ni Jesus sa kalangitan. Pero sa ating dito sa Pilipinas, linggo. Kaya nag-extend pa siya ng 3 araw bago siya umakyat. Di ba? Ano lang mo ito, nirequest mo kasi ng mga obispo sa Roma na gawing linggo sa atin ang pagdiriwang para mas marami po ang makapagsimba. Kasi kung meron si pagdiriwang, ordinaryong araw ay kakaunti ang magsisimba. Pero pag linggo, at least marami po ang makapagsisimba dahil napakalaga ng mensahe ng pagkakyat ni Jesus sa kalangitan sa dakilang kapistang ito. Kung matatandaan po natin last Sunday, sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo na makabubuti sa kanyang mga alagad ang kanyang paglisan. Makabubuti sa mga alagad ang kanyang paglisan. Anong dahilan? Ito ngayon ang sinasagot ng ating pagdiriwang ng pagkakyat ng Panginoon sa kalangitan. Makabubuti. Bakit? Sapagkat sa pag-alis ni Jesus, hindi lang physically, sa atin ay pinapaalala sa atin na may mas mahalaga sa mundo. At ano yung mas mahalaga sa mundo? Ang langit. Yun yung pinapaalala sa atin na mas mahalaga ang langit kumpara sa mundo. Kasi kung mananatili si Jesus sa lupa, isipin natin ang pinakamahalaga na sa buhay ay ang mundo. Pero may pinapaalala sa atin na mayroon pang mas higit na mahalaga kaysa sa mundo at ito yung kalangitan. Kaya nga nauna siya upang ipagatay niya tayo ng palunggaran sa bahay ng kanyang Ama. Pagpapaalala sa atin na ang mundo ay ang pasamantalang bahay, pananahanan ng bawat isa sa atin. Ang mundo ay panandaliang tahanan natin, kung kaya't ang tunay na tahanan natin, walang iba kundi ang kalangitan, ang mapasapiling ang Diyos sa kaganapan ng buhay. Kaya minsan pag tayo nalulungkot, maraming problema, bumuntong hininga, tumingala sa langit. Tumingala. At least paalala natin na hindi ito yung buhay natin talaga, kundi may buhay sa piling ng Diyos na naghihintay sa atin. Pangalawa, kung hindi aalis ang Panginoon, sa kanyang balikat lang may iwan ang misyon na sinimulan niya, ang pagtatatag ng paghahari ng Diyos. Kung di alis si Jesus, ang mga alagad niya aasa parati sa Kanya. Kaya mo naman pala, Panginoon, ikaw na lamang. Di ba minsan ganyan tayo sa mga, halimbawa, sa paralan, sa trabaho, sa mga samang pangsimbahan. Sino parati ang, sabihin natin, puno-puno ng trabaho? Yung Pangulo. Kasi sabihin ng mga members, so ikaw naman Pangulo, ikaw na bahala dyan, kaya mo na yan. Anong nangyayari pagka ganun? Walang paglago yung mga members. Bakit? Kasi yung Pangulo lang ang kumikilos. So maring ganun din mangyari kung si Jesus ay nanatili, siya pa rin ang mangunguna sa pagkapahayag. Siya pa rin ang mangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya makabubuti ito sapagkat sa atin na ibinibigay yung misyon na pinasimulan niya. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo ay humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Sa atin ibinibigay, sa atin ipinapasa yung pagpapatuloy ng misyong pinasimulan niya tungkol sa pagtatatag ng paghahari ng Diyos, tungkol sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Pero andun naman yung assurance parati sa atin ng Panginoon na tayo'y Kanyang sasamahan, na tayo'y Kanyang gagabayan. So kung hindi umalis si Jesus, ang misyon mananatili sa Kanya. Tayo
Parating parang ikaw na po ang bahala, Panginoon. Kayang-kaya mo iyan. At panghuli, ito. May nagtiwala, may pinagkatiwalaan, at patuloy na pinagkakatiwalaan. Then ibinigay sa atin ng misyon, ng hulugan, may tiwala sa ating ang Diyos. May tiwala sa atin ang Diyos. Wala siyang plan B. Ang plan A lang niya, ipagkatiwala ko sa mga alagad, ipagkatiwala ko sa bawat mananampalataya ang misyon. Wala siyang plan B. Isa lang ang plano niya, at iyon ang pagkatiwalaan tayo. May nagtiwala, tayong pinagkatiwalaan. Pag sinabi nating pinagkatiwalaan, dalawa pong ibig sabihin yan. Una, dagdag trabaho. Dagdag gawain. Di ba? Pag sa opisina, pinagkatiwala ka ng boss mo, sa ipagkakatiwala iba pang mga gawain. Sa simbahan, ganun din. Pag pinagkatiwala ka, pag napagkatiwala, dagdag gawain iyon para sa iyo. Maski sa paaralan, pag yung teacher, nakita mahusay yung bata sa kanyang pagkakatiwala, at ibig sabihin noon, dagdag na gawain. Pero magamat dagdag na gawain, ito nakatutulong sa paglago. Sa paglago natin. At pangalawa na pinapala sa ating pag tayo pinagkatiwala na ito, may pananagutan tayo. May pananagutan tayo. May nagtiwala, may ipinagkatiwala, at yung ipinagkatiwala sa atin, pananagutan natin, iyan. Pananagutan natin, iyan. Kaya naman ang pinagkatiwala sa atin, siguro hindi lang tungkol sa pangalan mabuting balita, o kayo magulang, pinagkatiwala sa inyo ang maghubog sa inyong mga anak. Kung kayo mga naglilingkod sa simbahan, pinagkatiwala sa inyo ang inyong mga gampanin, na sana ay magampanan talaga ng buong husay at ng buong kagalakan. At yung paghuli, patuloy na pinagtitiwalaan. Alam ng Diyos na maaaring pumalpak tayo. Alam ng Diyos na maaaring panghinaan tayo ng loob. Alam ng Diyos maaaring minsan talikuran natin siya. Pero kahit ganun pa man, patuloy tayo pagkakatiwalaan ng Diyos. Patuloy tayo pagkakatiwalaan ng Diyos. Sana tayo na pinagkatiwalaan pag nating biguin ang ating Panginoong Hesukristo. Pag natin siyang biguin. Mga kapatid, yung dakilang kapistahan ng pagkakyat sa kalangitan, totoo, makabubuti ang kanyang pag-alis. Dahil sa kanyang pag-alis, sa pagkakait niya sa langit, pinapaalala sa atin na may mas mahalaga kaysa sa mundo, at ito ang kalangitan. Pinapaalala sa atin na sa kanyang pag-alis, yung misyong pinasimulan niya, ibinibigay na sa atin. Sa kanyang pag-alis, nangahulugang siya'y nagtiwala at tayong pinagkatiwalaan at patuloy na pinagkakatiwalaan. At sana, huwag nating baguhin ang ating Panginoon. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinapos sa krus na matayang ilibing. Nanalo sa kanunaroonan ng mga yumaw. Na may tatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa labi, narituklong sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito tukom sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, Sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga namatay na tao, at sa buhay ito walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo mga kapatid sa pamamagitan ni Jesus na nakalulok sa kanan ng Ama, ating isamo, Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Panginoong nating nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa namumuno at mga kasapi ng simbahan upang sama-sama nilang dampanan ang misyong ipahayag sa lahat ang mabuting balita para sa matapat at marangal na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa mga nasa larangan ng mass media, pahayagan, radyo, telebisyon, pelikula at social media upang maging pamantayan nila ang moralidad, Kristiyano at iwasan ang pagpapakalat ng fake news. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa ating lahat na nagtitipon ngayon upang akuin natin bilang parokya ang misyong iparangal ang Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Para sa mga malapit ng sumakit bilang buhay, upang isama sila ng Jesus sa pag-akyat sa Ama, gayon din ang mga yumao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong nagtagumpay, kami iyong dinggin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito. Panginoon, sa pasalamat ng ating mga tagapagtaguyod sa karangalan Nuestra Señora de las Flores, Grendel Mano, Maylin Sitampo, Let Sitampo, Cristina Manyo at Reggie Padilla, Rob Dylan Marcelo, Samantha Denise Santos, Susan Capinpin, Let Dichoson, Celi Capio, Soli Santos, Esme Manyo, Juling Empainado, Asuncion Domingo at Ferry Hipolito. Ngayon din ang pasasalamat din ang Marlon Cecil Aguilar, Jayan Louie, Jessie Leon, Jindio Calimon, Stephanie Flores, Hailey Halili, Evelyn Cervantes at pamilya. Para sa natatanging kahilingan ni na Glendale Manyo Escarresa, Cristina Sitang Comanio. Para kay Mila Margaret Laderas, nagdiriwan ng kanyang karawan. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalsugan ni na Ligaya Catalig, Edmundo Emperto, Gabriel J. Besuceso, Ana Romero at Jeffrey Calimon. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Valentina, Alexis, Apolinario, Reynaldo, Maria Cristina, Rodolfo Sr., Leticia, Concordia, Romeo, Mercedes, Carmelita at Nicasio. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama ng pag-asa at buhay, hindi mo pinabayaan ang iyong anak sa kamatayan, bagkus muling binuhay kaysa mga iyon sa kadakilaan. Kami nagtitiwalang diringgin mo ang aming dalangin sa pamamagitan din ng aming Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahayag sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, kinaganap namin ng paghahayag ng may kapakumbabaan, at ipagkaloob mo sa ganitong pagkapalitan ng mga kaloob ng aming mga alay, kami makasalo sa pagkaboy at pag-akyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos sa lubigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa at kalangitan. Hindi niya binaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gumihain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang karis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sing bahal na ganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo naming Papa at iteri sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Isidro at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko po natin ating mga ulo para sa maringal na pagkabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa masa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng naakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagkapakita ni Jesus sa mga alagad, matapos na siya mabuhay na muli, ipagkulob na siya magpakita sa inyo na may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alang-sunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.